ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Purihin si Yahweh, siya ay inyong awitan, ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Dakilang Ama at mahabagin, narito pong muli kami, Panginoon, lumalapit sa inyo ng may kapakumbabaan. Nagsusumamo na kami po inyong pangunahan sa gagawin naming pananambahan sa hapong ito. Puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, O Panginoon, upang ang lahat ng aming pagdulog sa inyo ay maging karapat-dapat. Pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magbatian ng kapayapaan sa ating mga kapatid. Iabot po natin ang ating mga kamay at tayo po ay masiglang umawit. This is the day that the
Tunghayan po natin ang ating bulletin para po sa ating mga balita sa araw na ito, sa linggong ito. Patuloy po nating pinagdiriwang ang Rural Life Month at ang Pentecost. Pagbati po sa mga nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito, si Milena Grace Chipre, Archibaldo Ocampos, Samuel Evangelista Jr., Cheneline Perez at Jennifer Rubio. Ang iba pong nagdaraos ng kanilang kaarawan ay mababasa po natin sa ating bulletin. Atin pong awitin ang maligayang bati. Tayo pong lahat ng awit. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagdilang, sumainyo naman ang ligayang tunay, kahit manawarin lumawin ang buhay, kahit manawarin lumawin ang buhay. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kapatid na nakaratay sa karamdaman. Ang mga pangalan po nila ay nasa ating bulletin at gayon din po ang ating mga kapatid na patuloy na nagpapagaling. Meron pong General Assembly ang SLJ-UCM. Nagaganapin po sa UCCP Lipa Evangelical Church. Ito po ay sa July 26 hanggang 27, 2013. Nakikita ko po na marami pong kalalakihan dito. Kayo po ay makipag-ugnayan sa Pangulo po ng Kalalakihan kung nais po ninyo makibahagi sa gawain ito. Ang ating pong speaker at liturgist po sa ating darating na prayer meeting sa July 24 ay ang speaker po ang kapatid ni Elder Evelyn Barameda. Ang liturgist po ang kapatid na Adoracion de Dios. Ang iba pa pong naka-line up na gawain, bukod po kanina, meron pong regular na Church Council meeting. Sa 23 po ay sa Bible study sa Bara, ikalawa ng hapon. 25, Bible study sa Dalahican, ikadalawa ng hapon. Tapos po prayer meeting sa 5:15 ng hapon. 26, jail ministry po sa Quezon Provincial Jail, 8:30. 27, jail ministry motor pool, 1:30 p.m. Atin pong basahin ang isa pong nakasulat dito ang article, The Spirit in the Holy Trinity. Makikita rin po natin sa ating bulletin ang halagang pumasok noong July 14. At gayon din po ang update po ng mga nagkaloob para po sa pagpipintura ng ating sanctuaryo. Makikita po natin na ang ating pong mga bintana at ang mga poste ay napinturahan na at gayon din po doon. Hindi pa po yan tapos at ipagpapatuloy pa rin po ang pagpipintura. Ang nagnanais po na makibahagi sa gawain ito ay tinatanggap pa rin po natin na ito po ang ating kalihim, ang ating tresurera. Pwede po kayong lumapit sa kanya. Makikita rin po natin sa linggo po ay ipagdaraos natin ang ating Sunday Anniversary Worship. Makikita po natin ang ating malaking tarpaulin sa harapan at diyan po sa social hall na nakalagay po dito ang ating tema, ang ating guest preacher na si Bishop Arturo R. Asi. Ang liturgist po ay ang kapatid na Vice Chairperson ng Council, kapatid Raquel E. Alfaro. Ganon din po ang mga donors ng bulaklak. Kung kayo po ay nagnanais na personal na magbigay, yun po ay malugod na tinatanggap. Ganon din po, makikita natin sa likuran ng ating bulletin ang lahat ng mga working committees para po sa ating nalalapit na anniversary.
Mga kapatid, kay Hesus Kristo, sa sandali pong ito ay naanyayahan ko ang bawat isa sa atin na maglaan tayo ng ilang sandali ng isang matapat, mapagpakumbabang paglapit sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, Ama naming banal na sumasalangit. Sa sandaling ito, ibinubukas ng bawat isa sa amin ang aming mga puso. Masumpungan mo nawa, O Diyos, na ang aming puso ay puno at napupuspos ng pag-ibig para sa iyo, O aming Panginoong Hesukristo. Ganon din sa pamamagitan ng pag-ibig namin sa iyo, kasama ng tinanggap naming pag-ibig mula sa iyo. Nawa po ay ang aming puso ay mapuspos ng pag-ibig sa aming kapwa. Sapagkat kami po, O Diyos, sa tuwina ay lumalapit sa iyo, na nawa po'y maging kalooban mo, na kami maging daluyan na iyong pagpapala para sa aming kapwa. Kung kaya nga, loobin mo pong mag-umapaw sa kagalakan ng paglilingkod sa iyo ang aming mga puso. Mag-umapaw kami ng kagalakan ng paghahandog ng aming buhay para sa iyo. Tunay na nandoon ang katapatang hindi namin titingnan ang anumang mga sagwil o hadlang sa paglilingkod sa iyo. Manapa, kami ay magpapatuloy na humahayo na ang dala namin ay ang iyong mapala at banal na pag-ibig. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, na naghahandog ng kanilang buhay, ng kanilang panahon, upang manambahan at magpasalamat. Iniwan namin sandali ang aming mga gawain, ang aming mga pansariling mga pagganap ng mga responsibilidad sa aming mga tahanan, sa layunin na kami maging bahagi ng isang banal na gawain, ang gawain ng pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Inilalapit ko po sa iyo, O Diyos, maging karapat-dapat nawa ang aming puso sa sandaling ito, ang aming kaisipan, at anumang karumihan, mayroon kami, anumang mga negatibong damdamin kami, O Diyos, anumang mga negatibong kaisipan, mayroon kami. Kami po'y nagsusumamo sa iyo. Kahabagan mo po kami, O Panginoon. Natulungan mo po kami ang lahat ng ito ay mapalitan ng kadalisayan. Kadalisayang makakamtan lamang namin. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagdampi ng iyong banal na kamay sa aming puso. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagsabi na sino man nakipag-isa na sa iyo ay binibigyan mo ng pagkakataong maging bagong nilalang, nagkakaroon ng bagong buhay. Salamat po, O Panginoon namin Diyos, sa paglipas sa mga araw at gabi sa aming buhay, na maaaring kami ay dumaraan sa mahihigpit na pagsubok. Dumaraan ng araw at gabi na nalalampasan namin ang mga hamon ng buhay, O Diyos. Napapagtagumpayan namin, at ito'y nakakayanan namin mapagtagumpayan, hindi dahil sa aming kakayanan, hindi dahil sa aming galing, hindi dahil sa aming sariling mga gawain at kaisipan, kundi dahil sa iyo, O Diyos, na mapagpala. Ikaw ang nagpo-provide sa amin ng lahat ng aming kailangan. Kailangan namin kalakasan ng katawan. Kailangan namin ng katatagan, ng lakas ng loob, upang makayanan namin harapin ang mga pagsubok ng buhay, maging sa pagsubok ng paglilingkod sa iyong banal na ngalan. Salamat po, O Panginoon, sa iyong banal na pag-akay sa bawat isa. Ganon din, amin pong idinudulog sa iyo ang mga mahal namin sa buhay o ang sino man na hindi namin kasama at hindi nakadadalo sa ganitong gawaing may kabanalan, ang gawain ng pagsamba sa iyong banal na ngalan. Nawa po, O Diyos, ay anumang kanilang kadahilanan ay maging kaaya-aya ito sa iyong banal na harapan. Maaaring ang iba'y nasa banig ng karamdaman. Pagpalain mo po sila, O Panginoon, na iyong ipadama
ang kagalingan ng lupang katawan. At maaaring ang iba din naman ay mayroong karamdaman sa puso, karamdaman ng pagkatao. Tunay ngang magkakaroon kami ng isang ganap, absolute na kagalingan. Tanging sa pamamagitan mo lamang, O Jesucristo. Aming inilalapit sa iyo, O Panginoon namin Diyos, ang nalalapit na ika-101 anibersaryo ng aming minamahal na iglesia. Loobin mo pong magpatuloy kaming maalab, masigasig sa pagsasabuhay ng aming pananampalataya, na kami ay magpatuloy na maging bahagi ng iyong iglesia, maging bahagi ng iyong malaki at malawak na ministeryo. Sa anumang kaparaanan, kami ay gagamitin mo. O Diyos na mapagpala, alam namin dinirinig mo ang tibuki ng puso ng bawat isa sa amin. At sino man sa amin, O Panginoon, na mayroong mga tanging panalangin, dinggin mo nawa ang lahat ng ito, O dakilang Diyos. Umaasa kami ay tanging sa pamamagitan mo lamang. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, ang umaalalay sa amin, ang nagbibigay sa amin ng pagtutuwid ng aming buhay. At ang lahat ng ito'y aming idinudulog sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang biyaya may papakita ng mananampalataya ay pagbibigay ng bukal sa kalooban niya. Kung hihintayin dumami ang ating kayamanan, maaaring ang pagtulong ay di masisimulan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa pagpapalang patuloy niyong ibinubuhos sa bawat isa. Narito po, Panginoon, ang bahagi nito, amin pong kapakumbabaang ibinabalik upang magamit ng Iglesia sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo. Patuloy niyo nga po kaming pagpalain, Panginoon, nang sa gayon ay patuloy po kami maging pagpapala din sa inyong Iglesia. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, manatili po tayo nakatayo sa pagdinig natin ng pagbasa ng banal na kasulatan
na siyang batayan ng ating mensahe para sa hapong ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Matandang Tipan, sa Isayas, pangkat 63, talatang 7 hanggang 9. Maaari po may mga Biblia sa inyong mga upuan. Sa Matandang Tipan, sa aklat na sinulat ni Propeta Isaías, pangkat 63, talatang 7 hanggang 9. Ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw, at ang pagpupuri na ukol kay Yahweh ay sasariwain. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang kaloob sa atin, at ang kabutihang kanyang ginawa sa bayang Israel. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang bunga ng pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang lingkod ko na aking hinirang, kaya naman ako'y di pagtataksilan. Ang mga lingkod ko'y aking ililigtas sa kapahamakat mga kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at pagkahabag. Sa mulat mula pa ay ipinamamalas. Ganon din po sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, pangkat 13, talatang 51 hanggang 52. Matthew 13, verses 51 to 52. Ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Kayamanang bago at luma. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Idagdag nawa ng Diyos ang biyaya at kapayapaan sa ating mga puso sa pagdinig natin sa kanyang banal na salita. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Hello, gising pa po ba tayo? Mukhang walang kakantang mga bata, so ang mga bata po ay pang-umaga lamang at sa hapon napapagod na, naglalaro na kasi sila. Ating pong binabati at wine-welcome ang pagbabalik sa ating iglesia ng kapatid nating German intern, si kapatid na Lars Dinklage, kasama ang kanyang kapatid na nagbabakasyon sa atin. May we request Lars to please introduce your brother to the congregation. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Lars, ang intern ng UEM dito sa UCP sa Tagalog, at ang ngayon doon ay ang kapatid ko si Darius. Dumating siya sa Pilipinas mga 2 weeks ago, at gusto siya magdanas ang buhay ko dito sa Pilipinas, at nakita ano ko ginagawin dito, at dahil ito he is here for visitation, and is going to stay for some days in Lucena Magil Church. Salamat po. Salamat, Lars. May we request Darius to please stand so that the congregation may see you. Darius. Yan. He is Darius Dinklage. Kapatid po siya ni Lars na dumating siya dito sa Pilipinas noong 16.
At ang layunin niya ay upang magbakasyon, makita ang Pilipinas, makita ang kalagayan ng kanyang kapatid, kung sino-sino pa, ano-ano bang hitsura ng mga nakakasalamuhan ng kanyang kapatid, at kung saan-saan pumupunta ang kanyang kapatid. Siyempre, kinukumusta niya ang kanyang kapatid. Siya po ay magbabalik sa Germany, sa Duisburg by Friday, 26. So, we are so glad, Darius, that you came here in our country, particularly in UCCP Magil Memorial Church. We hope that you enjoy your stay here and you enjoy also the beautiful places in our country. So, please extend our warmest regards to your mom and dad. Dahil ang kanila pong magulang ay galing dito sa atin noong nakaraang Abril. Kasama natin during our Southern Tagalog Annual Conference, nakasama natin ang magulang nila. So, welcome here in our church, Darius. And also, we are glad that Lars come back here in our church. At si Lars po ay titigil sa atin hanggang Agosto. Sa Agosto ay saka tayo magbibigay ng despedida kay Lars pabalik na sa kanilang bansa. So mga kapatid, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Magandang hapon daw. Kumusta po kayo dyan sa huli? Magandang hapon po sa inyo. So ngayon po ay linggo na bago dumating ang ika-101 ng ating iglesia. Para bang kung linggo-linggo ang titingnan ay bisperas. Hindi po ba ganon? Bisperas, isang linggong bisperas bago ang special event sa ating iglesia. Sa linggo po na ika-101 ng ating iglesia, tayo po hinihilingan na sa umaga tayo mananambahan. Dahil sa hapon po ay walang ganitong pananambahan, at ang ating pong pagdiriwang ay hanggang hapon. Sa pananghalian po ay meron tayong pananghalian. Meron pong mga games and prizes after lunch. This is a anniversary fellowship para sa ating lahat. So kita-kita po tayo sa linggo, ika-9 ng umaga ang ating pananambahan. At kagaya po na nabanggit ni kapatid na Sara, ang ating pong panauhin tagapagdala ng mensahe ay ang dating na destino dito sa ating pastor, na ngayon ay obispo na, Bishop Arthur Asi. Siya po ay obispo sa kasalukuyan ng buong South Luzon, from Cavite to Bicol, na nagko-comprise ng 8 conferences. So, mga kapatid, sa pagdiriwang bang ito, nalalapit na ay, gaano kaya tayo ka-excited? Wala lang, okay lang. So, dalangin natin na nawa ay ating madama yung kagustuhan natin maging bahagi tayo ng pagdiriwang na ito. At anuman po ang ating damdamin at kaisipan tungkol sa darating na anibersaryo ng ating iglesia, ay samahan po niyo ako sa pagsigaw sa ating Diyos na sasabihin natin, thank you Lord, kami po ay 101 na sa linggo. Sige nga po, bagamat malalayo tayo nga po ay sumigaw ng pasasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you po sa inyong pagbibigay ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Inaanyayahan ko pong tayo sandaling manalangin, mga kapatid. Dahil po sa iyong banal na presensya, sa aming kalagitnaan, sa sandaling ito, O Diyos, sa gitna ng kongregasyong naririto, at maging sa gitna ng aming mga puso, ikaw ay presente, O Panginoong Hesukristo. Kami po ay lubos na nagtitiwala sa iyong kabanal-banalang pagkilos, pakikipag-usap sa bawat isa sa amin. Ipahintulot mo po na aming maunawaan ang sinasabi ng iyong banal na salita. Naririto kami, O Diyos, pumunta kami sa iyong bahay-sambahan sa layunin na nais naming matalos ang iyong banal na kalooban. Lakip ang pagpapasalamat at pagsamba sa iyong banal na ngalan. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ni Hesukristo.
Amen. Ngayon po na 1 linggo na lamang ang ating hinihintay at magdiriwang tayo ng mahigit ng 100 taon ng ating iglesia, ay nais kong magbigay ng ilang aspeto o puntos tungkol sa pagdiriwang na ito. Ang una po ay, ang pagkakataong ito ay isang dakilang oportunidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit po? Upang tayo ay magpahayag ng pagkilala. Nire-recognize natin. Upang tayo magpahayag ng pagkilala sa panibagong pagdating ni Kristo sa ating buhay. The celebration of anniversary will serve na bagong pagdating ni Kristo sa ating buhay. Dahil alam po natin at ginagawa natin lagi sa ating buhay na we always renew sa ating buhay yung pagdating sa ating buhay ni Kristo. Upang sa ganoon ay hindi magkaroon kahit kaunting pagkakataon na mawala sa ating buhay si Kristo at tayo mapalayo sa Kanya. Ang bagong buhay kay Kristo ay nagsisilbing daan upang ating yakapin ang pagdiriwang na anibersaryo. Kung kaya po, nandoon ang aking pag-asa na bawat isa sa atin nandoon sa linggo, sa anibersaryo. At sabay po dito ay inaalaala natin ang mga nakaraang buhay, nakaraang kasaysayan, at karanasan ng ating iglesia. So, we could say sa hapong ito, na ang ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos ay tayo nag-alaala na sabihin, thank you. We are remembering to say, thank you. So, nangangahulugan po bang ipinapalaala pa sa atin na tayo magsabi ng thank you? Hindi po ba yung mga batang binigyan ng something o tinapay, sasabihin ng magulang, o anong sasabihin mo? Hindi po ba? Ipinapaalaala natin sa ating mga anak to say, thank you. At kung kaya nga po, ang ating mensahe sa umagang ito ay para sa bispiras ng ating anibersaryo at sinasabi kong, this is to remembering to say, thank you. Ang ikalawang aspeto na makikita natin ay, ang pagkakataong ito ay nagkakaloob sa atin ng oportunidad upang magnilay at mag-isip na malalim sa ating buhay kung paano si Kristo ay makakatulong at magsisilbing inspirasyon sa pagdako pa natin na mahabang panahon ng paglilingkod. Tiyak po ang ating iglesia ay mahaba pang panahon ang lalakbayin. Tayo po lahat ay makakasama doon. So, ito po isang mabuting pagkakataon upang tayo mag-isip, magnilay. Ano ang tatakbuhin ng aming iglesia? Ako ba'y kasama? O ako ba'y hindi kasama? Kay sarap ng sama-sama tayo. Hindi po ba? So mga kapatid, kung atin po titingnan ang logo ng UCCP, meron pong bangka. Wala ako sa damit ko ngayon eh. Ano ho? Wala tayo dito. So, I hope so sa ating liturgy. Mayroong logo ng UCCP. Meron po doong bangka. Nangangahulugan po iyon na tayo naglalayag sa buhay na ito, sa sanlibutan ito, ay tayo sama-samang nakasakay sa bangka ni Kristo. Kung kaya sa anibersaryo at sa pag-alaala ng pagsasabi ng thank you sa Diyos, tayo sama-sama din. At ikatlo pong bagay ay sa paghakbang natin bilang isang iglesia pagkatapos ng anibersaryo, ano namang ating gagawin? Wala lang, balik sa normal. Pero mga kapatid, ipinapaalaala po sa atin, pagkatapos ng pagdiriwang na anibersaryo sa linggo, hindi po natin iiwan sa isang tabi ang mayayamang karanasan natin, ang mayayamang matitimyas na alaala ng buhay at kasaysayan. Ang buhay, panahon, at kayamanang material, ito'y kayamanang material ng ating iglesia. Na ang mga ninuno natin, ang nagsimula nito, ang mga misyonero,
ang mga pastor, ang mga diakonesa, ang mga laiko. At lahat yun ay dadalahin natin sa pag-iisip ng malalim sa ating buhay. Ayon po sa binasa natin kay Mateo, sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ay binigyan pansin niya na ang Panginoong Hesus ay nandoon ang katapatan. Ano po? Anong katapatan ng Panginoong Hesus? Na ang mga lumang tradisyon ng kanyang angkan ay pinangahawakan niya. Hindi binabaliwala. Yung mga old traditions, yung mga una-unang ginagawa sa iglesia ay hindi binabaliwala. Pinagyayaman ito at ipinagpapatuloy kasama ang mga bagong tradisyon. Sa panahon po ngayon, ang daming bago. Ano ho? Ultimong bata, may computer ng hawak-hawak, may tablet na. Ano ho? Para bang sabi ko, parang ang mura-mura ng mga gadgets ngayon, pero ang mamahal din. Pero everywhere you go, ay may mga iPad. Parang sabi naghihirap ang Pilipinas. Pero mukhang hindi. Ano ho? Lahat halos ng kamay ay merong hawak na cellphone. Ultimo sa amin sa Agdangan ay, ultimo kung mangangawit ang niyog, habang nangangawit doon sa bundok ay may cellphone. Ano ho? Ultimong kargador sa palengke o anuman trabaho, ay may cellphone. Hindi tinitingnan ko ito'y mumurahin o mamahalin. Basta mayroon. So, yan ang mga makabagong gawain ng mundo. At ang mga lumang tradisyon natin ay isinasama ang bagong tradisyon sa ikabubuti. Ano ho? Sa mabuting pamamaraan. Ano po ang ibig kong ipakahulugan dito in relations to remembering to say thank you? Mga kapatid, in remembering to say thank you, higit pa po ito sa paggunita. Doon sa maalaala mo kaya ang mga nakaraan. Ginugunita natin, inaalaala yung pagpapagod, paghandog ng buhay, ng mga namayapa na. Siguro yung mga unay sila'y nakaupo dito, ay namayapa na. So, espiritu na lamang naririto. Huwag ho kayo mag-alala, ang mga bangko natin puno ng espiritu. Na mga mahal natin sa buhay na nananatiling nagmamalasakit at nagmamahal sa iglesia at sa pananampalataya. So, sa kasalukuyan, sino po ang nakikinabang? Kagaya nito, sino ang nakikinabang? Nabebenepisyuhan? Di po ba tayo? Na ito'y pinagpaguran ng ating mga ninuno. Mga kapatid, tayo po bilang mamamayan ng pananampalataya habang ating pinagbibigkis, pinagsasama-sama ang makukulay na luma at bagong kasaysayan. Colorful po ba ang inyong buhay? O walang kulay? Lahat ng buhay ay colorful. Yan po ang kiniklaim natin bilang mga mananampalataya. Kaya may problema, kaya mabigat ang pagsubok, lahat siya colorful. Ay kung walang pagsubok sa buhay, ay di walang kulay ang buhay. Kasi walang thrill ang buhay. So mga kapatid, ang mga colorful na lumang alaala at bagong kasaysayan ng iglesia, ito po'y ating pinagsasama-sama. Mga karanasang individually and collectively ay ating naiipon. Ito ay nagdudulot ng malaking kalakasan sa atin upang mapasino pa natin ang ating pananampalataya. Kung kaya nga po ito'y nagbibigay sa atin ng hamon, hindi lang upang magbigay pasasalamat, kundi sa tuwin ay alalahanin natin ang mga kasaysayan ng ating iglesia. Ang magil po ay 101 na. Next week. Ilang taon na po ang may gulang kaya dito sa ating kongregasyon ngayon? Maaring si tatay doon ay mga 70s, pero tiyak ko, meron kayong mga karanasan sa buhay. Taas nga po ang kamay dito na walang karanasan sa buhay. Ay pati bata ay may karanasan sa buhay. So lahat tayo ay maraming karanasan sa buhay. Anuman ang lahat ng ito, tinitipon natin ang lahat ng ito.
Yung po naman binasa ko kanina sa Old Testament, ay ito po'y isang kwento na mga kapatid nating isang lipi o isang angkan na tinatawag na mga Israelita, taga-Israel. Sila po ay natalo sa labanan. Pag ikay natalo sa labanan, sa gera, ang mangyayari sa iyo, ikaw ay bihag. Hindi po ba? Ang nakalulungkot sa kanila na sila ay mabihag, hindi sila sa sariling bayan ikinulong. Hinakot sila, dinala sila sa ibang lugar, sa Babylonia. Napakasakit. Lahat ng sakit ay kanilang dinanas na sila ay doon, naging alipin sa ibang bayan, hindi sa sariling bayan pa man din. Hinakot sila at lahat ng parusa, lahat ng pagpapahirap ay ginawa sa kanila. Until such time na pinayagan na sila na makabalik sa kanilang sariling bayan ay kay ligaya. Ano ho? Subalit, sa kanilang pagbabalik, ano kayang kanilang dinatnan? Hindi po ba pagkatapos ng gera, ano nangyayari? Wasak ang lahat. Sira ang lahat. Everything was devastated. So, nung bumalik sila sa bahay nila, wala tayong pagkain dito. Wala tayong titirahan. Anong mayroon? Pati kapilya, pati templo ay wasak. So, ano mangyayari sa atin dito? Anong buhay mayroon tayo? Yun ang sabi nila. Ang lahat ay nangangailangan ng panibagong pagsisimula at pagtitindig. Hindi po ba yun ang napakahirap sa buhay? Maging yung bagong kasal, napakahirap magsimula. Ay siya, ay kay nanay at tatay muna kami. So, ganun po ang nangyari sa kanila. Nadama nila ang napakahirap magsimula. Nadama nila ang kawalang pag-asa. Parang wala ng pag-asa. Ngunit, ano pong sabi ni Propeta Isaiah sa kanila? Hey, teka muna. Huwag kayong manglupaypay. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mayroon tayong mayamang alaala ng nakaraan. Alalahanin lang ninyo ang lahat ng iyon. Nandyan ang mga ginawa ng mga ninuno natin at magulang. Nandyan ang mga itinuro ng mga pastor sa ating iglesia. Nandyan ang mga itinuro ng mga Diyakones at mga laiko. Sila'y naghandog ng kanilang buhay. Naghandog ng karunungan. Huwag nating babaliwalain ang lahat ng yan. So, naisip nila, oo nga meron pala kaming pagsisimulan. So mga kapatid natin Israelita ay meron silang pinagsimulan ang alaala. Kaya siguro merong sa TV na maaalaala mo kaya at magpakailanman. Sino ba sa inyo nanood nung Sabado ng magpakailanman? Doon napapunta ang channel ko So yun ay mga alaala na nakalipas. Nagiging pagsisimula ng bagong buhay. Sino ba dito taga Channel 7? Wala pa na yata kayong maalaala mo kaya ang pinanood nung Sabado? Nag-isa yata ako nanood ng magpakailanman, So yung inalala niya, yung mga nakalipas niyang madidilim na bahagi ng kanyang buhay na nagsilbing panimula para sa bagong buhay. Sa mga mananampalataya, ang pagunita sa alaala na nakaraan ay isang bukal para itong balon na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Dumarating sa ating buhay na tayo nanghihina. Hindi lang physically, kundi yung kalooban natin ay hinang-hina na tayo, parang hindi mo na kayang lumaban sa mga bagyo ng buhay. Subalit, ang paggunita sa alaala na nakaraan ay nagsisilbing balon na kinakadluan ng kalakasan at pag-asa. We are challenged to look ahead into the future with trust. Kailangan lamang may trust. Di ba may awit? Trust and obey. So may karugtong na obey. Hindi ba basta trust. Kaya nga mga kapatid, sa pag-alaala natin sa nakaraan, nagbibigay ito sa atin ng ligaya. Kahit pa ang nakaraan ay masalimuot. Kahit pa ang nakaraan ay mapapait. Subalit, ngayon napapagtagumpayan ng lahat ng ito, napapangiti na tayo. After remembering the past, let us intertwine it with something strikingly new. So yung luma at bago
ay ating pinagsasama. Ang pananampalataya ating pinagsasaluhan ay nag-ugat pa sa mga nauna ng misyonero na nagsumikap magtanim ng binhi ng pananampalataya dito sa atin sa Lucena. Si Reverend Dr. Charles Magill, kaya nga Magill Memorial Church tayo in memory ni Dr. Magill. At bilang mga tagasunod ni Kristo ay buong tatag at tapang naman natin itong ipinagpapatuloy. Kung kaya nga, UCCP Magill Memorial Church ay 100 taon na. Ngayon po, 100 pa lang tayo. Tumatakbo, mabilis na, 1 linggo na lang, papuntang 101, 101. So mga kapatid, patuloy po nating itanim sa ating buhay na ating minamahal na pinaglilingkuran. Habang papalapit sa 101, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang sentro ng ating buhay. Anuman ang dumaan, anuman ang sabihin ng maraming tao, anumang mga negatibong sasabihin, basta ako ay nakay Kristo. Siya kahapon, siya ngayon, at magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin muli. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong matapat na pagsama sa amin habang kami naglalakbay sa buhay namin dito sa sanlibutan, na ito ay nagbibigay sa amin ng isang bagong buhay. Patuloy mo nawa kaming kahabagan. Kaawaan mo po kami, O Panginoon namin Diyos, nabigyan kami ng pananampalataya at pagtitiwala upang makayanan namin tumingin sa hinaharap na buhay. Dala ang pag-asa, lakit ang pagpapasalamat sa mga bagay na aming tinanggap na mula sa iyo, maging ang anumang aming haharapin pa, kasama ka. Kay Jesucristo ngalan. Amen.
Minsan pa, mga kapatid, inaayayahan ko po ang bawat isa na tayo'y maghawak-hawak kamay, samantalang tayo ay buong katapatang lumalapit sa Diyos. Maaari po siguro tayong umurong dahil mas marami ang nasa hulihan. Dumako po dito sa unahan yung mga nasa hulihan. Ipahayag po natin, mga kapatid, ang ating buong katapatang pagkakaisa sa pangalan ni Jesucristo sa pamamagitan ng ating paghahawak-hawak kamay. Tayo po ay lumapit sa dakilang Diyos. Sa sandaling ito, o dakilang Diyos, nababasa mo po ang nilalaman ng aming puso. Kung kami mayroong kapighatian, nandoon ang aming pagtitiwala. Na kami po, o Diyos, ay bibigyan mo ng katatagan. Kung kami man, o Panginoon namin Diyos, ay napupuspos ng kawalang pag-asa, paapawin mo ang aming puso ng pag-asa. Kung kami man, o dakilang Diyos, ay maraming kagulumihanan sa aming buhay, pagkakalooban mo kami ng sapat na pagtitiwala sa iyong kabanal-banalang pangalan, ng iyong pagtupad sa iyong banal at dakilang pangako sa aming buhay, na kailan may hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sa amin pong paghahawak-hawak kamay sa sandaling ito, o Diyos na mapagpala, buong kapakumbabaan, buong puso kami lumalapit sa iyong banal na paanan. Dinggin mo po, o Diyos, ang sinasaysay na dalangin ng aming mga labi. Ipahintulot mo po, o dakilang Diyos, na madama ng aming mga palad ang mainit na daloy na kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal. At ang mainit na daloy na ito ay aming maipasa, maisalin sa mga kapatid naming nakahawak sa aming mga kamay, na nangangahulugan, o Diyos, na ikaw ay mapagpalang Diyos na kumikilos sa aming buhay sa iyong makapangyarihan, kagilah-gilalas na pamamaraan, na sa aming paghahawak-hawak kamay, nangangahulugan ito, na patuloy kami nagpapasanan, nagdadalahan ng mga pasanin ng bawat isa. Patuloy kami nagmamalasakitan sa bawat isa. Maaaring ang pagmamalasakit at pagmamahal na ito ay hindi na ipapahayag sa malakas na tinig. Hindi na ipapahayag sa malakas na pagkilos. Subalit, ikaw ang nag-uukit at nagtatanim sa puso ng bawat isa sa amin ng pagmamalasakit na ito sa aming kapwa. Ang paghahawak-hawak kamay namin, o Diyos, ay nagsisilbi ring daan upang hindi namin tingnan ang aming mga sariling kapakinabangan, upang hindi namin tingnan kung ano ba ang nagagawa ng aming kapwa para sa amin, kundi ang titingnan namin, o Diyos, ay ang kapakinabangan ng aming kapwa. Ang titignan namin ano ang aming maibibigay, ano ang aming maihahandog, magagawa para sa aming kapwa, para sa aming minamahal na iglesia. Sumasamo kami sa iyo, o Panginoon namin Diyos. Sino mang nakaluhod sa iyong banal na harapan, anuman ang sinasabi ng kanyang puso, ito po ay maging katanggap-tanggap nawa sa iyong banal na harapan. At ang bawat isa sa amin na naririto ay aming tinatanggap ang iyong makapangyarihang pagpapala. Salamat po, O Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng dakila at banal na pagkakataon sa aming buhay na kami ay makadako sa iyong bahay-sambahan, na minsan pa ay makadaupang palad namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya, na ito ay nagiging daan upang madama namin
ang iyong mapagpala, mainit na daloy ng iyong banal na kapangyarihang Espiritong Banal, na ito ay nagsisilbing daan upang patuloy naming madama ang iyong mapangligtas at di kayang sukating banal na pag-ibig. Loobin mo po, O Panginoon namin Diyos, na sa paglabas namin ng pintuan ng bahay-sambahang ito, makita sa aming buhay ay Ikaw, O Hesukristo. Mamutawi sa aming mga labi ay mga salita na nagpapahayag kung paano kami iyong pagpalain. Nagpapahayag ng kung paano kami iyong mahalin at hindi ng mga salitang makapagbibigay ng sakit sa puso ng aming kapwa. Loobin mo rin, O Panginoon namin Diyos, na sa pagtatapos ng aming pananambahan, ay tanggapin ng bawat isa ang iyong bendisyon. At ako naman pong iyong abang lingkod ay buong katapatang sumasamo sa iyo, na maging karapat dapat nawa akong maging daluyan ng iyong pagpapala para sa lahat ng anak mong naririto. At ngayon, ang masaganang pag-ibig ng Diyos, ang tanggapin nawa ng bawat isa, ang katiyakan ng bagong buhay, ang katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng ating karumihan. Tanggapin din ng bawat isa ang pakikipisan, pangunguna at pananahanan sa inyong puso, maging pagtutuwid ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailan paman. Amen. Inaanyayahan ko po kayo na bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ng papuri ang ating dakilang Diyos.